Batay sa napagnatanungan ko ay aabot daw po ng mahigit 2 taon yung construction ng pagre-restore ng San Juanico Bridge. Usapan ay hindi na pinapadaanan ng mga sakyan na humigit sa 3 tons. Yung San Juanico Bridge, nakita nyo yung daan, no? Grabe, oh. Ito ang San Juanico Bridge na kasing edad ni Jan Estrada, Dieter Ocampo, Angel Aquino at Zilly de Belen. Tulad nila, ang San Juanico Bridge ay 50 years old na ngayong taong 2025. Sa madaling salita, formal itong ginamit ng riding public taong 1973 kung saan ang presidente noon ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa edad niyang 52, hindi nakakapagtaka, meron na ring sira ang ibang parte ng tulay at meron ng urgent concern tungkol sa structural integrity nito. Kaya nitong May 2025, ayon sa DPWH, hindi na muna pwedeng dumaan ang mga sasakyan na lalampas sa 3 metric tons ang bigat. Ang mga sasakyan na mabibigat ay maaaring tumawid gamit ang barge. Ang San Juanico Bridge na kilala bilang Philippine-Japan Friendship Highway Bridge ay isang makasaysayang tulay na nag-uugnay sa lalawigan ng Samar at Leyte at ng buong Eastern Visayas. Itinayo ito bilang bahagi ng Pan-Philippine Highway na mas kilala bilang Maharlika Highway upang mapabuti ang koneksyon at transportasyon sa pagitan ng mga pangunahing isla ng Pilipinas. Paano nga ba naitayo ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas noon? Sa videong ito, itatampok natin ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa isla ng Samar at isla ng Leyte. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang San Juanico Bridge ang naitalang pinakamahabang tulay mula taong 1973. Subalit noong 2021, pumangalawa na lamang ito sa Cebu-Cordova Bridge o CCLEX na may habang 8.9 kilometers. Ang San Juanico Bridge ay isa sa malalaking proyekto sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsimula itong itayo noong 1969. Ito ang taon kung saan muling tumakbo at muling nanalo sa presidential election si Marcos Sr. Ferdinand E. Marcos ng Batak, lalawigan ng Ilocos Norte. Sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., umutang ang Pilipinas sa bansang Japan upang tustusan ang infrastructure projects ng rehimeng Marcos. Kasama na dito ang pagpapatayo ng San Juanico Bridge at Cultural Center of the Philippines. Sa halagang $22 million o katumbas ng 154 million pesos sa panahong iyon, sinimulang ipatayo ang San Juanico Bridge. Ang pundo ay nagmula sa Japan International Cooperation Agency o JICA sa pamamagitan ng Official Development Assistance Loan. Sa pangangasiwa ng Ministry of Public Highways o ang DPWH ngayon, ang kontrata sa pagpapatayo ng San Juanico Bridge ay ipinagkaloob sa Philippine National Construction Corporation. Ang mga arkitekto ng San Juanico Bridge ay sina Juan F. Nakpil at Junichi Fuday, habang ang inhenyero ay sina Armando A. de la Cruz at Ismael V. Cantos. Ang tulay ay bumabaybay sa San Juan Strait mula Cabalawan, Tacloban City sa Leyte hanggang sa bayan ng Santa Rita sa Samar. Sa panahon ng konstruksyon, nagkaroon ng ilang mga suliranin tulad ng mataas na alon at mababang temperatura ng tubig sa lugar na iyon. Ayon sa mga urban legend o mga kwentong bayan, hinahaluan ng dugo ng mga bata ang mga pundasyon ng tulay upang ito ay tumibay. Pagkalipas ng 4 na taon, natapos ang pagpapatayo ng San Juanico Bridge. Ito ay pinakamahabang tulay sa Pilipinas noong 1973. Ang tulay ay may habang 2.16 kilometers na nagdudugtong sa isla ng Samar at isla ng Leyte. Binansagan ang tulay bilang Love Bridge o tanda ng pagmamahal ni dating Pangulong Marcos sa kanyang asawang si dating First Lady Imelda Marcos na tubong Leyte. Ginanap ang inauguration ng tulay noong July 2, 1973 na siya ring birthday ni dating First Lady Imelda Marcos. Kasama ni Imelda Marcos sa inauguration si Julio Cardinal Rosales at Mrs. Cristina Ford. Mula noon, naging isa sa mga tourist attraction ang tulay ng San Juanico. Hindi maitatanggi na malaki ang naging ambag ng San Juanico Bridge upang lumago at lumakas ang economic activities ng Samar at Leyte. Noong 2018, sa pamamagitan ni Governor Sharian Tan ng Samar, sinimulan ang San Juanico Bridge Lighting Project. Ito ay pinunduhan ng 80 million pesos upang lagyan ng mga LED lights. Layunin ng proyekto na lalong lumakas ang tourism activities sa Samar at Leyte.
Noong October 20, 2022, sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., formal na sinimulan ang pagpapailaw sa tulay. So ayun mga idol, kaya ano pang hinihintay nyo, no? Kung ikaw ay mabibiyahe ng Tacloban at yung sasakyan mo ay alam mong mabigat, na abot po ng 3 metric tons, ay wag na po tayong tumuloy para hindi po magka-problema. Ayan, so sa mga bibiyahe, ride safe mga idol at ingat po lagi. Bye-bye!